Ito ang isa sa pinakamasamang karanasan na nangyari sa akin noong bagong lipat pa lang ako sa Caloocan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Noong panahong yon, halos 2 linggo pa lang akong nakatira sa inuupahan kong maliit na bahay. Lumipat ako roon dahil mas malapit ito sa trabaho ko at mas mura ang upa kumpara sa dati kong tinitirahan. Wala pa akong gaanong kakilala sa lugar. Kadalasan, trabaho at bahay lang ang naging routine ko. Sa umaga, mukhang normal naman ang komunidad. May mga batang naglalaro sa kalsada, mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas ng bahay, at may isang maliit na tindahan sa kanto na madalas kong daanan. Kaya naman, wala akong naisip na masamang tungkol sa lugar. Isang gabi, bandang alas 9, napansin kong ubos na ang toothpaste ko at wala na rin akong kape para sa mga susunod na umaga. Dahil medyo tamad nga ako lumabas, naisipan kong bumili na agad sa tindahan. Naglakad ako palabas ng bahay habang dala ang ilang barya sa bulsa. Medyo tahimik ang lugar. Ang ilaw ng mga poste ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na kalsada. Habang papalapit ako sa tindahan, napansin ko agad ang isang grupo ng mga lalaking nagiinuman sa harap nito. Nasa plastik na mesa ang ilang bote ng alak at may mga baso sa harapan nila. Malakas ang tawanan nila at halatang nakarami na ng inom. Kinabahan ako ng konti pero sinabi ko sa sarili ko, bibili lang naman ako at uuwi agad. Ilang hakbang na lang ang layo ko nang may sumigaw. Oy! Napalingon ako. May isang lalaki na nakaupo sa mesa ang nakatingin sa akin. Ikaw, halika nga rito. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad pero muli niya akong tinawag. Bago ka dito ah. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi rin kasi ako sanay makipag-usap sa mga taong lasing. Kaya ngumiti lang ako ng pilit at naglakad ulit papunta sa tindahan. Akala ko matatapos na ron ang lahat. Pero bigla siyang tumayo. Kasunod niya ang ilan pa niyang kasama. Narinig kong nagtawanan sila habang papalapit sa akin. Bakit hindi ka sumasagot? Kala mo kung sino ka? Lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung paano ako makakaiwas nang hindi sila naiinsulto. Pasensya na po. Bibili lang po ako. Pagkasabi ko nun, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Maigpit. Halos mapangiwi ako sa pagkakahigpit ng hawak niya. Tumagay ka muna. Inabot niya sa akin ang baso. Umiling ako. Hindi po ako umiinom eh. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Nawala ang ngiti. Naging seryoso. At bago pa ako makapagsalita ulit, isang malakas na suntok ang tumama sa sikmura ko. Halos mawalan ako ng hininga. Napayuko ako habang hawak ang tiyan ko. Pakiramdam ko noon ay may sumabog sa loob ng katawan ko. Gusto kong sumuka sa sobrang sakit. Naririnig ko pa ang tawanan nila. Pagkatapos nun, may humawak sa buhok ko at inangat ang ulo ko. Nakita ko ang isang baso na puno ng alak. Sabi nang tumagay ka. Bago pa ako makaiwas, isinungal-ngal nila ang baso sa mukha ko. Pumasok ang alak sa bibig ko. May pumasok din sa ilong ko. Napahagok ako sa paghinga. Napaubo ako ng napaubo. Ramdam ko ang hapdi sa ilong at lalamunan ko habang nagtatawanan sila sa harapan ko. Sinubukan kong kumawala, pero mas lalo nila akong pinalibutan. May sumuntok sa tagiliran ko, may tumulak sa akin, may tumama rin sa likod ko. Nang matumba ako sa simento, doon nagsimula ang sunod-sunod na pananakit. Hindi ko na matandaan kung ilan ang sumuntok sa akin. Ang naaalala ko lang ay paulit-ulit na sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Yumakap ako sa sarili ko habang sinusubukan kong protektahan ang ulo ko. Naririnig ko ang mga sigawan at tawanan nila. Pakiramdam ko noon ay wala nang tutulong sa akin. Maya-maya, nagsimulang lumabo ang paningin ko. Nanghihina na rin ako. Halos hindi na ako makatayo. At nang makita nilang wala na akong lakas lumaban o magsalita, isa-isa silang umalis. Parang wala nangyari. Iniwan ako nakahandusay sa gilid ng kalsada.
Ilang minuto akong nakahiga roon habang pilit na bumabawi ng lakas. Doon ko narinig ang boses ng tindera. "Anak, kaya mo bang tumayo?" Siya lang ang lumapit sa akin. Tinulungan niya ako makabangon. Binigyan niya ako ng tubig at pinaupo muna sa harap ng tindahan. Nang medyo nakabawi na ako, inalalayan niya akong makauwi sa inuupahan kong bahay. Pagkarating ko ron, halos hindi ako makagalaw dahil sa pananakit ng katawan ko. Kinabukasan, nakita ko ang mga pasa sa tiyan, tagiliran at mga braso ko. May ilang kapitbahay na nagsabing magsumbong daw ako sa barangay. Pero sa totoo lang, natakot ako. Bagong lipat lang ako noon, wala akong kakilala. At ang mga lalaking yon, matagal nang nakatira sa lugar. Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos pagkatapos ng nangyari. Sa tuwing naririnig ko ang ingay ng mga nagiinuman sa labas, bumabalik agad sa isip ko ang gabing yon. Pagkalipas ng ilang linggo, gumawa ako ng desisyon. Hindi na ako nagsampan ng reklamo, hindi na rin ako nakipag-away. Sa halip, naghanap ako ng ibang matitirhan. Nang makalipat ako ng bagong lugar, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yun. Lumabas lang ako para bumili ng toothpaste at kape. Pero umuwi akong may mga pasa, takot at isang karanasan na habang buhay kong dadalhin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Olive, Sir Dave. At ito ang pinakamadilim na karanasan sa buong buhay ko. 11 years na kaming kasal ng asawa kong si Roberto. Noong una, maayos naman ang buhay namin. Meron siyang trabaho sa isang trucking company at sapat lang ang kinikita namin para sa araw-araw na gastusin. Pero nagbago ang lahat nang mahilig siyang magsugal. Nagsimula yun sa simpleng tong-its at sabong. Kalaunan, halos gabi-gabi na siyang wala sa bahay. Kapag umuuwi, minsan masaya dahil nanalo. Pero mas madalas na galit at iritable dahil natalo. Unti-unti ring naubos ang aming mga ipon. Ilang beses ko siyang pinakiusapan. "Mahal, tigilan mo na yan. Wala tayong mapapala dyan." Pero lagi niyang sinasabi na mababawi niya rin daw lahat. Isang gabi, napansin kong sobrang tahimik niya habang kumakain. Hindi siya makatingin sa akin. "May problema ba?" tanong ko. "Wala." Pero halatang may itinatago siya. Makalipas ang ilang araw, may dumating na 2 lalaking hindi ko kilala sa bahay namin. Hinahanap nila yung asawa ko. Pagdating niya, agad siyang kinorner ng mga ito sa labas. Naririnig ko ang malalakas nilang boses mula sa loob. "Hanggang kailan kami maghihintay? Wala pa talaga akong pera. Pinagbigyan ka na namin ng matagal." Nang umalis ang mga lalaki, nanginginig si Roberto. Doon niya inamin ang lahat. Malaki na pala ang utang niya dahil sa pagsusugal. Halos mawala ako sa ulirat nang marinig ko ang halaga. "Anong gagawin natin?" Umiiyak kong tanong. "Hahanap ako ng paraan." Pero habang lumilipas ang mga linggo, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Madalas nang may naghahanap sa kanya. May mga pagkakataon na may nagiiwan ng sulat sa gate namin. Tapos ang laman nito, puro pagbabanta. Hindi na ako makatulog ng maayos. Pakiramdam ko, anumang oras ay may mangyayaring masama. Isang gabi, umuwi yung asawa kong sobrang putla. Pawis na pawis siya kahit malamig ang panahon. Umupo siya sa sala at hindi nagsalita ng ilang minuto. "Oh, ano nangyari?" tanong ko. Hindi siya agad nakasagot. Nang tumingin siya sa akin, doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. "Pinagbantaan nila ako." "Anong sabi nila?" "Kapag hindi daw ako nakapagbayad sa loob ng 1 linggo, papatayin daw nila ako." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero ang mas masakit ay ang sunod niyang sinabi. Tahimik siyang yumuko bago nagsalita. May isa pa silang kondisyon. "Ano daw?" Matagal bago siya sumagot.
Pagkatapos ay halos pabulong niyang sinabi na porsyonada ka daw nang nagpautang sa akin. Bigla akong natigilan. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong ibig sabihin yan? Hindi siya makatingin sa akin. Sabi niya, kung wala daw akong maibayad, ikaw na lang daw. Pakiramdam ko tumigil yung oras nun. Akala ko, mali ang narinig ko. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Ikaw na lang daw. Tinitigan ko siya ng matagal. Naghintay akong sabihin niyang biro lang yun. Pero hindi. Tahimik lang siyang nakaupo. Doon ko naramdaman ng mas matinding sakit. Hindi dahil sa sinabi ng nagpautang, kundi dahil sa reaksyon ng sarili kong asawa. At ano ang isinagot mo? Nanginginig kong tanong. Natahimik siya. At doon ko nakuha ang sagot. Pumayag siya. Hindi man yan direktang sabihin, alam kong pumayag siya. Pakiramdam ko nun, biglang gumuho ang 11 taon naming pagsasama. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang ipagpalit ang asawa niya para sa sarili niyang buhay. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Habang mahimbing siyang natutulog, nakatitig lang ako sa kisame. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ako makakaalis. Dahil alam kong kapag nanatili ako ron, walang magandang mangyayari. Kinabukasan, nagpanggap akong normal. Nagluluto, naglilinis, at ngumingiti. Pero sa loob-loob ko, nagpaplano na akong tumakas. Makalipas ang 3 araw, natuloy ang plano ko. Habang wala ang asawa ko sa bahay, inilagay ko sa isang bag ang ilang damit ko, kaunting pera, at mahalagang dokumento. Hindi na ako nag-iwan ng sulat. Hindi na ako nagpaalam. Lumabas ako ng bahay at sumakay ng bus. Habang papalayo ang sinasakyan ko, pakiramdam ko noon, unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Diretso akong umuwi sa probinsyang matagal ko nang hindi napupuntahan. Lugar yun na hindi alam ng asawa ko. Doon ako nagsimulang muli. Nagtrabaho ako sa isang maliit na negosyo ng kamag-anak ko. Unti-unti kong binuo muli ang buhay ko. Ilang beses akong tinanggang hanapin ni Roberto ayon sa mga kamag-anak namin. Pero hindi ko pinasabi kung nasan ako. Hindi matapos-tapos ang galit at sakit na nararamdaman ko noon. Pero habang lumilipas ang mga taon, natutunan kong tanggapin ang nangyari. Hanggang ngayon, nasa probinsya pa rin ako. Tahimik na rin ang buhay ko. Malayo sa gulo at takot. At higit sa lahat, malayo sa lalaking minsan na nga akong poprotektahan ako. Ngunit siya ring unang pumayag na isugal ang buhay ko para iligtas ang sarili niya. Magandang gabi. Gusto ko lang ikwento yung katangahan ko at sana maging aral sa lahat na huwag basta-basta magtitiwala sa kahit sino. Ako nga pala si Yana. Nagsimula ito nang makilala ko si Marlo sa social media. Ilang buwan na din kaming magkausap. Madalas kami mag-chat tungkol sa trabaho, pamilya at kung ano-ano pang bagay. Sa tagal namin magkausap, pakiramdam ko, kilala ko na siya kahit hindi pa kami nagkikita ng personal. Mabait siya sa mga chat niya. Magalang, palabiro at marunong makinig. Dahil doon, unti-unti ako naging komportable sa kanya. Isang araw, inimbita niya ako sa birthday celebration niya. Noong una, nagalinlangan ako. Hindi ko ugaling pumunta sa mga birthday ng mga taong nakilala ko online. Pero sinabi niyang marami naman daw bisita, kasama ang mga pamilya niya at mga kaibigan. Dahil matagal na kami nag-uusap at gusto ko na rin siyang makita ng personal, pumayag ako. Pagdating ko sa bahay nila, maayos naman ang lahat. Maraming tao ang nandun. Mga kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan niya. Masaya ang usapan, masarap ang pagkain at normal na normal ang buong selebrasyon. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala naman akong nakikitang kakaiba. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula ang inuman. Hindi naman ako mahilig uminom, pero dahil nakikisama ako, nakainom ako ng ilang baso.
Habang tumatagal, pakiramdam ko ay umiinit ang katawan ko at medyo umiikot ang paningin ko. Nang bandang hating gabi, ramdam ko nang nahihilo na ako. Si Marlon naman, mukhang mas lasing pa kaysa sa akin. Pasuray-suray siyang maglakad at halos hindi na makapagsalita ng maayos. Yana, mukhang pagod ka na. Hatid na kita sa guest room para makapagpahinga ka. Sabi niya. Dahil nahihilo na rin ako, umayag naman ako. Inalalayan niya ako habang papunta kami sa isang kwarto sa loob ng bahay. Sa isip ko, mabuti na rin makaupo muna ako ng sandali bago umuwi. Pagpasok namin sa kwarto, isinara niya ang pinto. Noong una, wala akong napansin dahil akala ko normal lang yun. Pero ilang segundo ang lumipas, bigla akong kinabahan. Iba ang tingin niya sa akin. Hindi siya mukhang lasing. Parang biglang nawala ang pagiging hilo niya. Bago pa ako makapagsalita, bigla niya akong itinulak papunta sa kama. Napaupo ako ng malakas at lalo akong nahilo. Marlo, anong ginagawa mo? Sabi ko. Hindi siya sumagot. Lumapit siya at agad na nilak yung pinto. Doon ko napagtanto na may mali. Sinubukan kong tumayo pero mabigat ang pakiramdam ng katawan ko dahil sa nainom kong alak. Lalong lumakas ang kaba ko. Pakiramdam ko may masamang balak siya. Sinubukan kong lumayo habang paulit-ulit kong sinasabing tigilan niya ako. Pero hindi siya nakinig. Sa sobrang takot ko, naghanap ako ng anumang pwedeng makatulong sa akin. Habang kinakapa ko ang gilid ng kama, may nahawakan akong matigas na bagay. Hindi ko na inisip kung ano yun. Buong lakas kong ipinukpok sa ulo ni Marlo. Nagulat siya at napaatras. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Yun ang pagkakataong hinihintay ko. Kahit nahihilo pa rin ako, agad akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Paglabas ko, diretso ako sa kinaroroonan ng mga magulang niya. Halos umiiyak akong nagsumbong sa nangyari. Nagulat ang mga tao sa paligid at agad na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bahay. Maya-maya, kinausap ako ng magulang ni Marlo. Humingi sila ng paumanhin para sa ginawa ng anak nila. Paulit-ulit nilang sinabing wag na raw akong magsampa ng reklamo at pag-usapan na lang daw namin ang nangyari dahil lasing daw ang anak nila. Sa mga oras na yon, pagod na ako, natatakot at gusto ko na lang umuwi. Sa uli, pumayag akong umalis na lang at hindi na magsampa ng reklamo. Pag-uwi ko, hindi na ako muling nagpakita kay Marlo. Hindi ko na rin siya kinausap kahit kailan. Lumipas ang maraming taon, pero dala-dala ko pa rin ang aral mula nung gabing yon. Napagtanto ko na hindi sapat na mabait lang ang isang tao sa social media para lubusan mo siyang pagkatiwalaan. Hindi lahat ng nakikita online ay katulad ng ipinapakita nila sa internet. At payo ko sa mga nakikinig, lalo na sa mga babae, na mag-ingat sa mga taong nakikilala nila online. Kilalanin silang mabuti. Sabihin sa pamilya o mga kaibigan kung saan ka pupunta. At hanggat maaari, iwasang sumama sa taong first time mo lang makita. Hello Sir Dave. Itago mo na lang ako sa pangalang Dudong. Hindi ko nasasabihin ang tunay na pangalan ko dahil kahit matagal nang nangyari ang kasong ito sa Malate, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nakita ko. Nangyari ito, mga bandang 2000. Kilala ko ang dalawang lalaking sangkot sa pangyayari dahil pareho silang tambay sa lugar namin. Tatawagin ko na lang silang Rene at Oscar. Si Rene ang nangutang, si Oscar naman ang nagpautang. Noong una, maayos naman ang kanilang samahan. Madalas silang magkwentuhan sa harap ng tindahan at minsan, magkasama pang umiinom. Kaya nang mangailangan ng pera si Rene, hindi nagdalawang isip si Oscar na pautangin siya. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang usapan nilang bayaran ng utang. Pero wala pa ring maibayad si Rene. Sa una, mahinahon pa si Oscar.
Paulit-ulit lang siyang nagtatanong kung kailan siya mababayaran. Lagi namang may dahilan si Rene. Sa susunod na linggo pare, may hinihintay lang akong pera. Konting pasensya pa. Ngunit habang tumatagal, napapansin naming umiiwas na si Rene. Kapag nakikita niyang paparating si Oscar, bigla siyang liliko sa ibang kalsada. Minsan naman, nagtatago siya sa bahay ng kamag-anak. Unti-unting napuno ng galit si Oscar. Isang hapon, maraming tao sa palengke malapit sa amin. Nandun ako dahil may bibilhin akong pagkain. Bigla kong narinig ang malakas na boses ni Oscar. Paglingon ko, nakita kong kaharap niya si Rene. Mukhang hindi napansin ni Rene na naroon si Oscar. Galit na galit si Oscar. Hindi ko na maalala ang eksaktong mga salita, pero paulit-ulit niyang sinasabi na manloloko si Rene at wala itong balak magbayad. Napahinto ang maraming tao. Lahat ay nakatingin sa kanila. Nakayuko lang si Rene habang pinapahiya siya. Wala siyang maisagot. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis siyang namumutla at halatang napahiya ng sobra. Marami ang nagkwentuhan tungkol sa nangyari. Sa maliit na komunidad namin, mabilis kumalat ang balita. Akala namin doon lang matatapos ang lahat, pero nagkamali kami. Ilang araw matapos ang insidenteng yon, gabi na nang maglakad ako pa uwi, dumaan ako sa isang madilim na bahagi ng kalye sa Malate na hindi gaanong matao. Tahimik yung lugar na yon. Ang naririnig ko lang nun, yung tunog ng mga sasakyan sa malayo. Habang naglalakad, may napansin akong dalawang taong nagtatalo sa kabilang bahagi ng kalsada. Nang malapitan ko, nakilala ko sila. Sina Rene at Oscar. Hindi nila ako napansin dahil may mga nakaharang na sasakyan sa pagitan namin. Naririnig ko ang matinding pagtatalo nila. Halatang matagal nang kinikimkim ni Rene ang galit dahil sa nangyaring pamamahiya. Mabilis ang palitan ng salita. Lumalala ang tensyon sa bawat segundo. Bigla silang nagkagulo. Nataranta ako. Hindi ko agad maintindihan ang nangyayari. Makalipas ang ilang saglit, bumagsak si Oscar sa kalsada. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Tumingin ako sa paligid ni Rene. Para bang tinitiyak niyang walang ibang nakakita. Ang sandaling yon, naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Mabuti na lang, hindi niya ako napansin. Pagkatapos nun, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar. Hindi ko na siya hinabol. Hindi ko rin nagawang gumalaw dahil sa sobrang takot. Nang makabawi ako, agad akong humingi ng tulong. Dumating ang mga tao at kalaunan, dumami ang nakapaligid. Ngunit huli na para kay Oscar. Namatay siya. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan yun sa amin. Maraming nagulat dahil walang sino man ang nag-akalang hahantong sa ganong trahedya ang simpleng usapin ng utang. Hinanap ng mga otoridad si Rene. Nagpunta sila sa bahay nito. Naganap sila sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Kinontak nila ang ilang kamag-anak, pero hindi na siya nakita. May mga nagsabi na nakita raw siya sa probinsya. May nagsabing sumakay raw ito ng barko. May nagsabi rin naman na tumakas talaga ito. Pero hindi na talaga siya nakita. Lumipas ang mga buwan, naging mga taon. Unti-unting nanahimik ang kaso. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang gabing yon. Tuwing dumadaan ako sa lugar kung saan nangyari ang insidente, bumabalik sa isip ko ang eksena, ang utang at ang pamamahiya, at isang galit na hindi na kontrol. Ako si Joby. Hindi ko tunay na pangalan. Nagsimula ang lahat nang mawalan ako ng trabaho. Marami akong bayarin nun. Upa sa bahay, kuryente, tubig at pagkain. Dahil desperado ako, nagdesisyon akong umutang sa isang lending company. Noong una, maliit lang ang hiniram ko. Sabi ko sa sarili ko, mababayaran ko rin agad
kapag naghanap ako ng bagong pagkakakitaan. Pero hindi ganon yung nangyari. Makalipas ang mga linggo, wala pa rin akong maayos na trabaho. Dumating ang due date ng utang ko at wala akong maibayad. Dahil doon, nagkaroon ng penalty at interest ang utang ko. Akala ko konti lang ang madadagdag, pero nagulat ako nang makita kong mas malaki na agad ang halaga nito. Dahil natakot ako, imbis na kausapin sila, iniiwasan ko ang mga tawag at message nila. Araw-araw, sunod-sunod ang notification sa cellphone ko. Minsan kahit madaling araw, may tumatawag. Unti-unti akong nawalan ng ganang lumabas ng bahay. Kapag may kumakatok sa pinto, kinakabahan agad ako. Habang tumatagal, lalo pang lumalaki ang utang ko. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe na kailangan ko nang magbayad agad. May mga salitang pananakot. Pakiramdam ko nun, wala nang ligtas na lugar para sa akin. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing may motor na humihinto sa tapat ng bahay namin, sumisilip agad ako sa bintana. Dumadating pa sa punto na halos hindi na ako umuwi sa sarili kong bahay. Nakikituloy ako sa kung saan-saan para makaiwas sa problema. Pero kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin ng takot at pagsisisi. Doon ko naisip na ang pagtatago ay hindi pala solusyon. Habang tumatakbo ako sa problema, lalo lang itong lumalaki. Pero wala akong nagawa. Umalis ako sa lugar namin at hindi na nagbayad. Ngayon, kapag naaalala ko ang mga panahong yon, mabigat pa rin sa pakiramdam ko. Marami akong maling desisyon na ginawa. Sana noon pa lang ay humingi na ako ng tulong at gumawa ng paraan para maayos ang pagkakautang ko kaysa puro pag-iwas. Kaya kung may mapupulot mang aral sa kwento ko, ito yon. Huwag niyo akong gayahin. Huwag umutang ng hindi pinag-iisipan. At huwag takbuhan ang responsibilidad kapag dumating ang oras ng pagbabayad. Dahil kahit gaano pa kalaki ang pagsisisi ko ngayon, hindi ko na maibabalik ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Hindi ko naman talaga ginusto na maging ganito ang buhay ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Sa simula, hindi ko alam na may asawa siya. Ganon lagi ang kwento, di ba? Pero sa totoo lang, may mga sandali na parang alam ko na. May mga palusot na paulit-ulit, mga tawag na biglang pinuputol, mga gabing hindi siya pwedeng lumabas. Pero pinilit kong hindi pansinin. Marco ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ko. Simple lang ang usapan namin noon. Mga reklamo sa trabaho, mga pangarap sa buhay, hanggang sa unti-unting naging araw-araw na ang pagkikita namin. Hanggang sa umamin siya. May asawa ko. Sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa kotse niya. Tahimik lang ako noon. Pakiramdam ko parang huminto ang oras. Pero imbis na lumayo, nanatili ako. Sabi niya, matagal na raw silang hindi okay. At sabi niya pa, parang wala na raw silang pagmamahal sa bahay nila. At ako na raw ang nagpapasaya sa kanya. At naniwala naman ako. Lumipas ang mga buwan na parang kami talaga ang totoong magkasintahan. Mga lihim na lakad, mga text na kailangan burahin, mga tawag na kailangang itago. Hanggang dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Umulan ng malakas nun, nasa apartment ako. Yung maliit na unit na siya mismo ang tumulong maghanap para sa akin. Tahimik lang kami habang nanonood ng TV. Parang normal na gabi lang. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang malakas na katok. Sunod-sunod. Nakita ko ang mukha ni Marco na biglang namutla. Huwag mong bubuksan. Pero hindi na kailangan. Dahil ilang segundo lang, biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Isang babae, basang-basa sa ulan,
nanginginig sa galit. Ang mga mata niya, diretsyong nakatingin sa akin. Alam ko agad kung sino siya. Ang asawa. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala habang nakatitig sa akin ang asawa ni Marco. Hindi siya sumigaw agad. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan niya. Naririnig ko lang ang malakas na ulan sa labas at ang mabigat kong paghinga. Pakiramdam ko, parang lumiliit ang buong apartment. "Ganito pala ang mukha mo?" Mahina niyang sabi. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o tatakbo palabas. Pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. "Han, makinig ka muna," sabi ni Marco habang papalapit sa kanya. Pero hindi siya tinignan ng babae. Ako lang ang tinitignan niya. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko. "Alam mo bang may pamilya siya?" Tanong niya. Hindi ako makapagsalita dahil kahit anong sabihin ko, alam kong mali pa rin ako. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung sa galit o sa sakit. "Ang kapal ng mukha mo," sabi niya, halos pabulong pero puno ng galit. Bigla siyang lumingon sa kusina. Akala ko lalabas na siya, pero mali ako. Pumunta siya doon at pagbalik niya, may hawak na siyang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ko. "Hoy, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Marco habang sinusubukang pigilan siya. Pero mabilis ang lahat. Parang ilang segundo lang ang lumipas. May sigawan, may tulakan, may mga salitang hindi ko na maalala dahil sa sobrang gulo ng utak ko. Hanggang sa sinaksak niya ako sa tagaliran. Napaatras ako habang napahawak ako sa katawan ko. Mainit ito at basa. Pagtingin ko sa kamay ko, may dugo. Napasigaw si Marco habang hinahawakan ng asawa niya na tila tuluyan ang nawalan ng kontrol sa galit. Ako naman ay napaupo sa sahig, nahihilo at nanginginig. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang sugat o ang bigat ng katotohanan na ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Sa sobrang lala na nangyari, nawalan ako ng malay. Pagagising ko, nasa ospital na ako. Paiiksiin ko na lang po. Lumipas ang ilang linggo habang nasa ospital ako nang tuluyan kong malaman ang lahat. Naghiwalay sina Marco at ang asawa niya. Pero hindi siya bumalik sa akin. Hindi na rin siya bumisita matapos akong ma-discharge. Isang maikling mensahe lang ang natanggap ko mula sa kanya. "Pasensya na sa lahat." Yun lang. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko rin na iniwan niya na ako. Parang wala lang nangyari. Sa huli, ang asawa na nasaktan, iniwan din niya. Pati ako, iniwan din. Naiwan ako mag-isa sa apartment na dating puno ng mga lihim namin. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Minsan, sapat na ang mga desisyon mong mali dahil habang buhay mo silang dadalhin. 3 taon nang lumipas mula ng gabing yun. May peklat pa rin ako sa tagiliran ko kung saan ako nasugatan. Hindi na siya masakit, pero hindi rin siya nawawala. Para siyang paalala ng isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Matagal bago ko natanggap ang katotohanan. Noong una, galit ako. Galit sa asawa niya, galit kay Marco, galit sa lahat na nangyari. Pero habang tumatagal, naintindihan ko rin ang isang bagay. Hindi nagsimula ang lahat sa kutsilyo. Nagsimula ito sa isang maling desisyon. Nagsimula ito noong pinili kong manatili kahit alam kong may asawa siya. Noong pinili kong maniwala sa mga dahilan niya. Noong pinili kong baliwalain ang konsensya ko dahil mas madaling paniwalaan na walang masasaktan. Pero mali ako. Sa uli, 3 kaming nasaktan. Nawasak ang isang pamilya, na isang babaeng nawalan ng tiwala. At ako, naiwan na may peklat na hindi lang sa katawan,
kundi pati sa konsensya. Doon ko natutunan ang pinakang mahalagang aral sa buhay ko. Ang relasyon na nagsisimula sa panlilinlang, bihira itong matapos sa tunay na kaligayahan. Minsan nakala natin, pag-ibig ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mali. Pero ang totoo, pag-ibig din ang dapat pumipigil sa atin. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kumukuha ng hindi sa atin. Hindi ito sumisira ng ibang tao para lang mabuo ang sarili. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, may mga bagay na kahit gaano mo kamahal, kailangan mong layuan. Dahil hindi ito tama. At kung may babaguhin man ako sa nakaraan, hindi ang gabing yon, kundi ang unang pagkakataon na pinili kong manatili sa isang lalaking alam kong may asawa na.